Alright, may kalab shoutout, Kabsat. Nandito tayo kay Sir Badcaster, mga kakabsat. Ito, pakinggan muna natin, no? Lacson na naman! Nakabaw! Binanatan si Alan, si Pia, si Robin, si Go dahil sa pag-amin na tumanggap ng 24 billion pork barrel. Diyos ko po, Rudy, naspak kayo manan. Ang TGP Most Trusted Genetics. Again guys, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Tuloy. Bilisan natin to kasi 24 minutes to, no? Okay, pasok. Buenos dias, buenas tardes. Buenos dias, damas y caballeros. Meron tayo follow-up doon sa testimony sa Sandigan Bayan. Hindi lang ito press con o hindi lang ito boka-boka lang na sa mga interview. O hindi, this is a testimony on record stated during a court proceeding sa kaso ni Bong Revilla sa Sandigan Bayan, kung saan isa sa mga nag-testify ay ito si former Public Works Secretary Manny Bonoan, na sinabi na binulgar na meron palang 24 billion leadership funds at yung mga tumanggap dito ay halos lahat ng majority group or mga senator na nasa kampo ng mga Duterte or Duterte Black during the presidency of Senate presidency of Senator Mix Zubiri. Ito yung sinasabi na pwede natin sabihin na Unity Team Black under Mix Zubiri. At dito sabi ni Bonoan nung 2023 meron na sila na isaksak sa budget ng 24 billion na tinatawag leadership fund na pampatalino, at lahat ng mga senator dito ay tumanggap from 500 million to 1 billion each. Ito separate pa ito doon sa insertions na ginagawa naman na nangyari naman na sa time ni nung natanggal na nga si nakudeta ni Chis Escudero, itong si Mix Zubiri, at yun ang kay Chis naman 142.7 billion. Ay, wow. Na pampatalino funds. Pampatalino Or funds. pwede natin sabihin DDS insertions. Tayo DDS dyan. sa insertion. Pero sa time ni Zubiri, 24 billion ang tinatawag na Shout out Mark Bon leadership Jovi fund. Pangan. At kung maalala nyo, na-play natin yung video na live natin, yung saan nagsasalita si Pia Cayetano, kung saan inamin niya at proud na proud pa siya na nakakuha siya ng 1 billion para sa LGU assistance sa mga projects nila sa mga local governments. At sabi niya, hindi lang yan. Sabi niya, itong taon daw, idoblehin daw niya yan. Kung proud na proud pa siya. As if hindi siya aware na dineclare na itong pork barrel na unconstitutional ng Supreme Court, voting 14-0 as early as 2013, following the Janet Lim Napoles scam during the Aquino administration. So proud pa si Pia na sabihin, ako nakahirit ako ng 1 billion. So kwan pa ito, hiwalay pa ito sa 4.7 billion na insertions ni Pia na inexpose ni Ping Lacson at 6.7 billion naman insertions ng kapatid niya si Alan Peter Cayetano. At nakita rin natin sa privilege speeches nila last Wednesday. Wala bang sound? Dali. Okay naman. Siguro minsan sa lugar nyo may problema. Alam naman natin, matagal ko na dito sinasabi bago pa yung insertion expose, matagal na natin sinasabi na ninakaw tayo ng Marcos administration, ninakaw tayo ng Duterte administration. Kaya ang dapat sana mapupunta sa underground cable, kasi 7,100 islands tayo, pero
ang cable natin is going from the Philippines to the US and Europe, sa sources ng internet ay 10 to 15 lang. Samantala, ang Malaysia meron 40 at ang Indonesia meron 50. Kahit sa ang mga kuha nila, kahit yung land composition nila, one buo. Tayo sana, dahil 7,100 islands tayo, dapat 100 underground cables tayo para sa internet. Kaya ganyan kasama ang internet natin. At bago pa man nalaman natin na 2 trillion para ng budget natin napunta sa pagnanakaw ng Duterte administration at Marcos administration, na sinasabi ni Presidente wala daw siyang kinalaman. Ang pinsan daw niya si Martin Romualdez may tagagawa niyan kasama si Chis Escudero, at ngayon lumalabas kasama rin si Mick Subiri nung presidente siya. Matagal na natin sinasabi na grabe yung pagnanakaw ng dalawang administrasyon na ito, Duterte and Marcos administration. Kaya pati signal natin apektado. Internet natin, the most expensive in the world, one of the most expensive in the world, and one of the slowest. Isa sa pinapakamabagal pero expensive, super expensive compared to other countries in the world. So, kahit sa Vietnam, ang baba lang. So, kaya pare-pareho lang sila. Kaya sabi ni Ping, na-flash si Ping or tumutok yung camera sa kanya habang nagsasalita si Pia Cayetano, parang ang expression niya, isa ka pa rin magnanakaw eh. Isa ka pa rin na meron na 4.7 billion insertion. At ganun rin si Robin, inamin rin. Meron rin siya na humingi na budget pero hindi na-release yung funds. Pero ganun pa rin. The damage has been done. The crime has been committed. Hindi lang consummated. Parang babae yan. Sabi sa Bible, di ba? Kung may bad thoughts ka sa babae, gusto mo rapihin, parang sa mata ng Diyos, ni-rape mo na rin. So ganun din si Robin, inamin niya na humingi siya ng 4 barrel pero na FLR ito for later release. So ibig sabihin, pinangakuan siya na sige, ilalabas yan sa second quarter, third quarter, fourth quarter. Pero the fact remains, humingi siya. At ganun rin, inamin rin ni Bongo na humingi siya. Kaya inupakan sila lahat ni Ping Lacson na hindi humihingi at hindi tumatanggap ng 4 barrel man, insertion man, or allocable funds man. Kahit dyan allocable fund, tumanggap si Martin Romualdez ng 14 billion at si Sandro Marcos tumanggap ng 15 billion sa allocable funds. So pare-pareho lang talaga sila. Iisang common denominator lang. Kawawa tayo. Kawawa tayo. Tayo nagbabayad ng utang, ng mga utang natin, tayo nagbabayad ng mga taxes natin, naghihirap yung mga OFWs, pero tayo ang nawalan. Sila ang paldo sa pera natin. Kaya tayo dito sa Vlogcaster Channel, ang advokasya natin, investigate all. Hindi lang yung sa DDS senators or congressman. Investigate lahat, pati yung mga kaalyado ni President Bongbong Marcos. Or kapamilya ni President Bongbong Marcos. Wala na tayo narinig sa kaso ni Martin Romualdez. Wala na. So, si Ping, after doon si speech ni Pia Cayetano, na nag-hyperventilate na naman si Pia sa pagdedepensa ng baboy niya. Baboy niyo talaga. Na 4 barrel niya. Sabi ni Ping, pare-pareho lang kayo. Kaya dapat i-abolish na yan. Leadership fund na yan. Sabi niya, yan, leadership na fund na yan ay worse than the 4 barrel funds or yung dineclare ng Supreme Court na unconstitutional yung Countrywide Development Assistance Fund. So sabi niya, itong leadership, 24 billion leadership funds kung saan tiba-tiba at busog na busog sila Robin, sila Bongo, sila Alan Peter Cayetano at si Pia Cayetano. Sabi niya, mas worse ito kaysa sa Countrywide Development Assistance Funds. Sabi ni Ping sa post niya, and I quote, sa Facebook, sa website niya, sabi ni Ping, the leadership fund, aka allocables, is a worse version of the outlawed 4 barrel system.
it added another layer that provided legislators opportunity to make budget insertions even during the preparation phase of the national budget or before the National Expenditure Program, NEP, is transmitted to the Congress for deliberation by both chambers, where further insertion could still be introduced. So, parang sinasabi ni Ping, ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Ha? Okay. Nakita na natin sa insertions nila Romualdez at nila Cheese at nila Saldico, gagawa ng budget ang DBM under the Office of the President, under Malacanang, gagawa ng first version of the budget, and then ibababa sa Kongreso to deliberate. Diyan, dagdag bawas na yan, and then after Kongreso, pupunta sa Senado, dagdag bawas na naman yan, and then pupunta sa Bicameral Conference Committee kung saan yun mas maraming dagdag bawas. Dinagdag nila Romualdez, nila Cheese sa Bicam, sila lang nagmi-meeting yung para mas marami sa infra funds nila, mas marami sa ayuda sa bulsa nila, ayuda ng bulsa nila, pagkatapos tanggalin nila yung dapat sana mapunta sa atin sa PhilHealth, tanggalin nila at tinanggal nila yung dapat sana mapunta sa mahirap na nagpapa-hospital sa PGH at saka sa mga regional hospitals, yung mapupunta sana sa mga estudyante, babawasan nila yung budget ng CHED, mga colleges like University of the Philippines, yun, at tatapyasin nila yung mapunta sana sa trabaho para maibigay sa kanila. Yun, end part na yun. End part na yun bago i-forward nila i-forward ng Bicam ang budget sa Malacanang for approval and signing into law by the President. Pero dito pala sa leadership fund nila Mick Subiri na 24 billion ang halaga, kung kay Cheese ninakaw doon sa Bicam, doon binubuo yung 142.7 billion nila Cheese. Dito naman sa time ni Mick Subiri, sa DBM pa lang, sa Malacanang pa lang, under sa Office of the President, minamagic na yung budget. Before pa, nasa National Expenditure Program pa, under the DBM, bago pa i-forward ng DBM sa Kongreso, Senado at Bicam. Dito na dinadagdag bawas. Dito na ini-insert yung mga projects nila. So, may nagnanakaw sa simula pa lang, sa Malacanang version pa lang ng budget, at meron din nagnanakaw sa dulo. At meron din nagnanakaw sa gitna. Kung dumaan sa Congress, palalakin yung mga budget nila yung mga kongresista. Pag dumaan sa Senado, dadagdagan rin yung mga senator. Pag dumaan na naman sa Bicam, andon na naman sila Romualdez at sila Cheese, nung si Cheese na ang presidente. So, grabe ang pagnanakaw from beginning to end of the budget process. Kaya sabi ni Ping, grabe na ito, worse pa ito sa Countrywide Development Fund. Kaya sabi niya, with all that said, I maintain that such anomaly in the passage of the national budget must stop. Dapat na daw itigil na ito for good. Sabi niya, the leadership fund is not only a descendant of the outlawed pork barrel, but also its worst version. Why would members of Congress dip their hands in the budget preparation phase outside of the local development councils preparation of their local development plans, where they are allowed to represent their district? So sabi niya, bakit gagalawin ng mga kongresista at senador yung budget doon pa lang sa simula sa DBM, sa Malacanang pa lang, doon pa lang sa level ni President Bongbong Marcos? Bakit gagalawin na nila ito? Samantala, dapat hayaan na lang yung mga LGUs na gumawa ng plano kasi alam nila kung anong pangangailangan ng bawat LGU. Most of the time nga, kung anong ang proposal ng LGU, dahil kalaban ng congressman at senator ng mayor or governor, hindi nila gagawin yun. Kung sabihin, gagawin daan dito sa maraming tao, hindi, gagawa sila daan doon papunta sa rest house nila o papunta sa bahay ng kerida nila o papunta sa negosyo nila. Diba? Mga bilyar, magaling sa ganyan.
Ganyan. Magaling talaga Ganyan. Sir Bad magpala. Ginugulo nila ang budget. Kaya wala tayong progreso. Yung mga lugar na dapat may tulay at daan na maraming tao nagnenegosyo, naghahanap buhay, walang daan sa mga probinsya, walang tulay. Pero yung lugar na walang tao, kundi nandun lang yung rest house ni congressman, ni senator, yun may daan. Sana all. Ganon. Kaya hanggang ngayon, napag-iwanan na tayo ng many Asian countries. Hindi magtagal, pati Laos, maunahan na rin tayo. Tayo na ang pinakahuli, pinakalaos na bansa sa buong Asia. So, yan. Kaya tama itong proposal ni Ping. At yun, sininggle out niya talaga itong 6.7 billion na leadership fund na tinanggap ni Alan Peter Cayetano at si Pia Cayetano sa 2025 General Appropriations Act. Ginamit pa nga niya yung full name ni Pia Cayetano sa post niya. Senator Pilar Juliana Cayetano. Pilar Juliana ka pala eh. Pilar Juliana Cayetano. So, maganda ito maganda itong sana this will lead to another investigation on the part of Ping Lacson. At sana itong si Erwin Tulfo, parang ang dami na talaga itong skeleton in the closet. Ang dami niya talaga nitong parang takot ito na banggain sila Alan Peter Cayetano. Baka ma-expose rin yung mga katiwalian niya kung meron man sa Kongreso noon o baka sa Senado o baka sa Kongreso kasi bago pa lang siya sa Senado pero matagal siya sa Kongreso, naging spokesperson pa siya ni Romualdez. O dapat, sabi niya, hindi daw investigahan yung flood control. Itong leadership fund, Erwin You don't have to work in America to get paid in US dollars. With Wise, you can get your own US account. Tulfo, itong leadership fund, hindi na ito hindi na ito flood control funds. Kasi sabi mo, iwanan lang yung flood control anomalies sa ombudsman. Parang yan ang script, yan ang order sa'yo ni President Bongbong Marcos. Na iwanan na lang dyan kay Romualdez, kay Remulla, kasi selective yan. Iwanan na lang, patayin yung ICI, Independent Commission on Infrastructure, kasi iniimbestigahan nila si Martin Romualdez at si Sandro. Iwanan na lang sa ombudsman, na hanggang ngayon hindi pa kinakasuhan si Romualdez, si Cheese, at saka si Joel Villanueva. So, ito Erwin, leadership fund, hindi na ito flood control. So ito pwede mo galawin, pwede mo imbestigahan. I dare you, do that. Do that. Inamin na ni Pia Cayetano na nakahirit siya ng 1 billion sa speech niya. Inamin na rin ni Robin Padilla na humingi siya ng budget. Inamin na rin ni Bongo na sa kanila nakadepende yung mga pangangailangan ng mga taong mga LGU, mga taong probinsya. So, imbestigahan mo ito, i-share nyo itong vlog, i-like nyo itong vlog para iparating natin kay Erwin Tulfo. Gusto natin imbestigahan niya itong 24 billion leadership funds ng Senado. Akala ko ba isumbong yun ang kwanyo. Yun ang nagpasikat sa inyo, yung isumbong mo kay Tulfo, isumbong mo sa mga Tulfo. Diyan pala sa Senado, takot ka pala. Kina Bongo, kina Pia, kina Cheese, kina Joel Villanueva, kina Amy Marcos, kina Pia Cayetano, kila Alan Peter Cayetano. Investigate this, Erwin, at sana si Ping naman, sana dalhin niya rin itong kaso na ito sa Office of the Ombudsman. Okay, so sige, hanggang dyan na lang muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all and see you in my next vlog. Alright, salamat Sir Bad. Nakapo, binoljak na naman ni Senator Ping Lacson, mga kakabsat, no? Itong mga 24 billion pork barrel, mga kabsat nila Pia, Robin, Alan at saka ni Bongo, Diyos ko Lord Rudy. Ito talaga naboljak sila. Salamat Sir Bad. Okay, sa mga bagong pasok, shoutout sa inyo mga kabsat. Again, huwag kalimutang mag-like and subscribe mga kabsat. Doon tayo sa ating next topic mga kabsat. Here we go.